Brownlee. He steps back. Pagdating kasi ni Justin kasi accident talaga kasi. Sa Vegas, umuwi siya. Wala siyang dala. Pumunta sa Pilipinas, wala siyang dala. Wala. So, sabi niya, wala man lang rubber shoes. tapos wala sa kondisyon. He steps back. Will he get it? Whoa! Nangangamoy ginto na guys. Grabe. Ito ang intense last minutes ng game ng Gilas versus China na kung saan ginulat ni Justin Brownlee ang China. Brownlee. He steps back. Will he get it? Whoa! With exactly 1 minute left in the game at lamang ang China ng 71-76 ay bumitaw ng isang cold-blooded 3-point shot si Justin Brownlee to cut down the lead to just 2 points. Brownlee. He steps back. Will he get it? Whoa! Dalawa na lang ang lamang ng China, which highest at 20 points. At nang akala ng China ay tapos na si Justin Brownlee, ay ito pa ang nakakagimbal na pangyayari. Justin Brownlee time once again. Suave providing the shield. It's a three. And you can see the reaction. Look at it again. Justin Brownlee time once again. Suave providing the shield. It's a three. Whoa! Tingnan ang galaw ni Justin Brownlee dito. Very calm at walang ka-pressure. Akala mo hindi nagmamadali, pero binasa na pala niya ang oras at alam na niya ang kanyang gagawin. Very crucial dito ang pick na ginawa ni Ange Kwame dahil nagkaroon ng konting espasyo si Justin Brownlee. Pero look at the defense, double team kaagad kay JB. Pero nag-Michael Jordan mode dito si Justin Brownlee and he is playing possessed. After nakawala si Justin Brownlee sa kanyang bantay ng bahagya dito, ay dalawang dribble lang at walang hesitation ay bumitaw na naman ang tres para sa kanyang winning shot. Suave providing the shield. It's a three. Whoa! Wow, I have never seen like that before. Not even the Justin Brownlee of Ginebra. That shot versus Morocco was epic, pero itang shot na to ay gumulat sa China. The Philippines just stunned China. And no doubt, Justin Brownlee is the GOAT. Hindi lang pala pang Ginebra si Justin Noypi, pang Gilas Pilipinas pa. And the shot will go down in history as one of the best comebacks ever para sa Philippine basketball team. And what makes it extra special ay nagbigay ito ng sure silver medal ng Pilipinas sa 33 years at ginawa pa sa teritoryo mismo ng China. Isang knockout na panalo para sa ating magiting na boksingherong si Yumar Marshall sa final at nakuha niya ang pwesto sa Paris Olympics. Tiyak na makakasama si Marshall sa Olympics next year. Nakamit ng 27 years old na si Marshall ang pwesto para sa susunod na Olympics matapos mag-advance siya sa gold medal round ng men's 80 kg class sa 19th Asian Games sa pamamagitan ng pag-knockout kay Ahmed Gusson ng Syria sa semifinals nitong Miyerkules sa Hangzhou Gymnasium. Si Marshall ay isang southpaw at bronze medalist sa Tokyo Olympics, ay naghintay ng tamang pagkakataon at dahan-dahan niyang binasag ang depensa ng kanyang 27 years old na kalaban mula sa Syria. Sa isang matinding punch sa katawan,
ang nagpadala kay Guzon sa sahig at binigyan siya ng standing 8 count bago payagang magpahinga ng 1 minuto. Pero dito nagsimula ang pagwawakas para sa Suryan. At sinundan pa ito ni Marshall ng isang kaliwang suntok at isang perfect right hook upang magwagi sa pamamagitan ng knockout sa harap ng Pinoy crowd na pinangungunahan ng Philippine Olympic Committee POC President na si Abraham Tolentino, kasabay ang malakas na mga palakpakan para sa pro boxer na kinatawan ng Manny Pacquiao Promotions. Kita ko talaga una pa lang iniinda niya yung suntok ko. Kaya sabi ko, dahan-dahanin ko lang. Yan ang sabi ni Marshall na personally congratulated by Association of Boxing Alliance in the Philippines or ABAP chairman na si Ricky Vargas after the win. Panginoon ang nagabay sa akin. Siya ang naglagay sa akin dito at alam ko siya ang nagabay sa akin para mag-qualify ako sa Olympics. Dagdag na pahayag ni Marshall. The official time of the fight ended at 1 minute 49 seconds mark of second round. That's Yumir. He's very focused and dedicated, and he has trained well not only for the Asian Games but also for his Olympic qualification. Yan ang sabi ni Abraham Tolentino. At personal ding nag-congratulate kay Marshall si ABAP Chairman Ricky Vargas. Paris tayo. Yan ang sabi ni Vargas kay Marshall after the fight. Yes sir, pero kunin muna natin ang gold. Sagot naman ni Marshall kay Vargas. Ngayon lalaban si Marshall para sa unang ginto ng boxing ng Pilipinas sa Asiad mula pa noong 2010. At ito ay nakatakdang maganap sa light heavyweight final sa Webes. Siya ay magtutunggali kay Tanglatihan Tohetaiberg ng host na China, isang 4-1 na panalo laban kay Torabek Khabibulov ng Uzbekistan sa ibang semifinals bout. At ang Jordan ay tinalo ang Chinese Taipei sa score na 90-71 nitong Miyerkules sa Hangzhou Olympic Sports Center Gymnasium upang makapasok sa finals ng 19th Asian Games Men's Basketball. Si Ronde Hollis Jefferson ay nagtala ng 20 points at 7 rebounds para sa Jordan upang makapasok sa gold medal match kung saan sila ay magtutunggali laban sa Gilas, Pilipinas. Nagdagdag naman si Ahmad Alwari ng 19 points at 10 rebounds habang may double-double rin si John Bohanon na may 15 points and 15 rebounds para sa Jordan na nangunguna ng hanggang 30 points. At si Lin Tengxian ay nagtapos ng may 12 points para sa Chinese Taipei na maglalaro sa laban ng China para sa bronze medal. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.